We can love people but we cannot save them. Bakit? Kasi hindi naman talaga natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. Kahit tayo sa sarili natin, hindi rin natin alam kung hanggang kailan tayo mamamalagi dito sa mundo. At wala rin tayong karapatan na mag-judge sa ibang tao dahil sa mga experiences nila. At minsan, sinisisi natin si God kung bakit nangyari ito. At minsan naman may mga tao din na sinisisi ka at sasabihin din sa'yo na nakalimot ka kay God. Na which is, lahat ng ito ay may purpose, although hindi lang natin nakikita kung ano yung mga nangyayari sa unseen. Dahil before na nagaganap ang isang bagay sa physical realm, meron na itong mga nangyayari mga settings sa unseen. Kaya nga sinasabi natin na there is no coincidence. Everything happens in God's divine purpose and in God's divine plan. So wala tayong karapatan na mag-judge sa ibang tao. Dahil bilang isang tao, karamihan sa atin is more on judgment. Instead na suportahan natin yung mga tao or yung mga mahal natin para i-uplift sila or para makarecover sila sa mga experiences nila. Minsan nandun tayo sa judgment at instead na tinutulungan natin sila na ma-uplift yung spirit nila, is sinisisi pa natin sila. Kaya dito mo malalaman yung talagang mga tao na nagmamahal sa'yo. Yung mga tao na talagang alam mo na concern sa'yo. Dahil instead na nandoon sila sa judgment at kukonsensyahin ka, so ito yung mga tao na talagang susuporta sa'yo na i-uplift ka spiritually, emotionally, and mentally. Na tutulungan kang makarecover at hindi doon sa mga tao na ida-down ka or alam mo yung kukonsensyahin ka. So dito mo malalaman yung mga taong totoo sa'yo. Dahil ang isang tao na hindi genuine, sila yung mga tao na magbibigay ng idea para maging guilty ka or more on judgment yung mga ibabato nilang salita sa'yo. And number 2, you are your own salvation. You are your own salvation. So, walang ibang makakapagligtas sa atin. You are your own savior. Yung the way kung paano kang mag-isip, kung paano mo i-manage yung emotion mo, kung ano yung perception mo sa pag-iisip mo. It doesn't matter kung gaano ka katagal sa altar. It doesn't matter kung araw-araw ka nagsisimba. Kundi kung paano mo i-manage yung emotion mo, the way how you think, kung paano mo alagaan yung sarili mo, yung health mo. So, yun yung magpapaligtas sa'yo. Kasi kaya tayo nagkakaroon ng reincarnation or kung bakit tayo palaging nire-reincarnate many times dahil yon sa karmic death natin. Ibig sabihin, marami kang lesson na hindi mo pa nalilearn yung mga lesson dito sa planet Earth. So, ang purpose ng reincarnation is to learn lesson. So, the more na hindi ka nagli-learn doon sa lesson na yon, kung how to manage your thinking, your emotions, and you as a spirit being, palagi tayong i-reincarnate dito sa mundo. Kaya hindi tayo makagraduate dito sa earth plane lesson at pabalik-balik tayo. So next time, ito itatopic natin about karmic death at about reincarnation. So thank you for watching.